na out of nowhere gagawin mo yun dahil gusto mo lang, trip mo lang na makuha yung relo ng presidente dahil mamahalin? Di ba? So, imposibleng ito ay kusang ginawa lang ng isang kadete, newly graduate kadete, at sa presidente mo pa gagawin? Ang bidyong inyong nakikita ay yan yung video na kumakalat ngayon at napakita ko rin yan doon sa nauna kong content. And hindi pa po natatapos yan dyan. Marami pa pong naging kwento yan. At ang nabalingan ay itong kadete. Diba? Siya po ngayon napagbalingan at mukhang nabigyan ng disciplinary action. So, bago po akong patuloy, welcome po sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, please leave it on our comment section. Meron kayong mga suggestion, recommendation, or opinion with regard to this content I'm sharing with you, please leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. So as you can see, ito pong graduation na to is nangyari noong Mayo sa Baguio ng mga PMAers, ng mga newly graduate PMA. At inyong nakikita yung kadete. Yung kadete na yan na siyang nagsalita at nagsabi ng "Can I have your watch, Mr. President?" na tinake ni Pangulong Marcos Jr. literal na hinihingi yung relo niya. So, pansinin niyo po doon sa start ng video, yan, makikita dyan na, okay, ito, dito. Makikita ninyo na lumapit yung kadete. Okay, sumaludo. Okay. At ito yung part na yan, tinayan, siya yung nanghingi ng relo. Sumaludo. Okay. At yan yung part na nagsalita yung kadete. Kaya lumapit pa si BBM dahil hindi niya narinig, at ito na yung sinabi ng kadete na hinihingi yung kanyang watch, which is literal na naintindihan, literal na inintindi ni BBM. And so dyan siya nagsabi na why should I give you my watch? Diba? So yan yung parte na yon na natawa si BBM at hindi niya binigay yung kanyang relo na ikinagalit ni Sara Duterte. At yun na nga, nasabi niya na tatanggalin niya yung ulo ni PBBM. At doon niya sinabi rin na toxic na yung relationship nila as Vice President and President. So yun na, nagrant na kung ano-ano si Sara Duterte na ngayon is masama yung naging dating sa kanya dahil bilang isang Vice President nagsasalita ka ng ganun, it's too outrageous, sabi nga ng iba na mukhang may problema na siya sa health niya. So that's another topic. So magpo-focus tayo dito ngayon sa kung ano ang nangyari sa kadete na yan. After ng insidente na yan, ito na yung mga sumunod na nangyari. Nagpalabas ng kanilang statement ang PMA about sa nangyari na yan. Okay? And ito yung sinabi ng spokesperson nila na it's actually an isolated case that does not reflect the overall culture and training of academy. Ito ang nangyari dito. It was a moment of euphoria. Parang agitated, excited yung kadete, kaya niya nasabi raw yon. And hindi daw ito tradisyon. Hindi raw ito ginagawa. So which means pinalalabas dito na ang kadete ay ginawa niya yon out of his euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common or acceptable. So, isang PMA, prestigious
Di ba? Na institusyon na kung saan dyan naglabasan ang pinakamagagaling na generals, na naging senator. Diba? Isa siyang institution ng ating militar na humuhubog ng mga future leaders natin, mag-aasal on his own. Parang nakakapagtaka naman, di ba? Para gawin ng isang disiplinadong PMA graduates na out of nowhere, gagawin mo yun dahil gusto mo lang, trip mo lang na makuha yung relo ng presidente dahil mamahalin? Di ba? So, imposibleng ito ay kusang ginawa lang ng isang kadete, newly graduate kadete, at sa presidente mo pa gagawin. So parang ang nadidiin ngayon itong kadete na to. Kasi imposibleng yan ay hindi alam ng kanilang mga officers in charge o ng instructor o kung anumang tawag sa kanila dyan sa PMA, na out of nowhere magsasalita ng mga bagay na alam niya na hindi lang siya ang masisira, kundi yung buong community nila, buong batch nila. Di po ba? So lumalabas ngayon, problema ito ng kadete lang. Kaya ang nangyari ay eto. Hindi naman siya dinismiss, but upon learning about the incident, nag-take action agad ang PMA. So, nabigyan ng disciplinary action na nasa Air Force pala nakatalaga yung kadete na yun. So ngayon naghuhugas kamay na, nasaan na yung mga, di ba dapat yung officers ang magsalita nito or yung in charge sa batch na yan at bigay, for sure naman kasi hindi na nila i-ere yung side ng kadete na yun. Kaya lang ang malaking question dito, bakit yung kadete yung pinagbalingan? Ito yung problema sa atin, di ba? Na yung mga maliliit, na sino ang behind ng kadete na yan? Kasi imposibleng gagawin niya yun out of his euphoria, excitement, eagerness to meet the president. Napaka-imposible nun. These are well-trained in all manners, yung mga estudyante. Once you're a graduate of a PMA, mataas ang tingin sa'yo. Ikaw ang pinakamataas among the rest ng mga kasundaluhan natin or ng ating armed forces. Kayo yung, kumbaga, chosen best of the best. Tapos, out of nowhere, magsasalita ka ng ganun sa isang presidente asking for his watch, na ang talagang gusto lang mangyari is, diba, watch their back. Dahil they are sacrificing their life for the country and for your protection. Then, dahil sa maling pagkaka-interpret ng ating presidente, yung kaawa-awang kadet yung binalikan. Ngayon, doon sa nakakaano kasi dito, nasaan na, yun yung question ko, nasaan na yung mga instructor, professor, or sino man ang nagkukuman sa kanila, bakit hindi siya yung humarap? Bakit hindi siya ang naglinaw? Bakit kailangan may spokesperson sila? Di ba? Nililinis nila yung hanay nila na ang sacrificial lamb ay itong kadete na to. So, sa tingin nyo, hindi madidismoral ang mga PMAs? Di ba? Bakit nung panahon ni Duterte hindi naging question to? Dahil ba binigay ni Duterte yung relo niya? Ganun ba yun?
And bakit walang sumita kung yun pala ay bawal na? Wag dapat kasi, di ba? Kumbaga, pwede kayong mabansagan na ganyan pa lang, graduating pa lang kayo, nangingikil na kayo. Di ba? Pero bakit hindi inawat yun? Ha? Bakit pinabayaan yun? No? Anong nangyari doon? Bakit hinayaan nilang magtuloy-tuloy ng up to this moment na kay Bongbong na, ngayon lang sinasabi nilang isolated case. So, nakakaawa sa part ng Kadete dahil because of I don't know, negligence ba yan or kulang sa pangunawa ng kanilang commander-in-chief. Siya ang naputukan, siya ang nasisi. Sa kanya ang blame at siya lang yung naparusahan. So ano yung magiging saloobin nung soldier na to? Oo, that's part of their training maybe, but di ba? Dahil lang sa maling pangunawa at hindi na kayang ipaliwanag ng presidente, okay, ito yung nangyari. Ang nabalingan, yung estudyanteng nanghingi lang ng suporta sa kanilang commander-in-chief. Tulad na nga ng sinasabi ko, diba? Kahit naman ako, kung ganun kamahal yung relo ko, hindi ko naman ibibigay yun. But you can make excuses. Diba? So hindi na brief si Marcos about sa pwedeng gawin or sabihin ng mga Kadete sa kanya. Diba? Kasi, let's face it, kung ganun mahal yung relo na yun, 4.5 or 9.5 or ilang milyones pa yan, of course, kahit ako, hindi ko ibibigay yun. But you can make excuses. And pwede mong sabihin, napakamahal nito at very sentimental sa akin to. So dahil hindi nakasagot ang presidente at dahil may nasabing ganun ang vice president na ako sa palagay ko is diversionary tactic lang yan dahil sa kanyang confidential funds, sino ang nag-suffer? Yung kaawawang Kadete. Na metaphorically speaking lang naman yung ginawa niya na kinuhang literal ng kanilang commander-in-chief. Napaka-unfair para doon sa graduating cadet na siya ngayon yung naputukan na imposibleng siya lang ang may gawa nun. So naghuhugas kamay kung sino man yung mga taong nasa likod nila. Dahil imposible yan. I don't think so. Nagagawin ng isang graduating cadet PMAers yan na magsasalita ng ganun sa isang presidente because of euphoria. Pakababaw na dahilan. Napakababaw na dahilan yan para maging sabihin ninyo. Diba? So, sino ngayon nagsasuffer? Sino ngayon yung naputukan? Kundi yung kaawawang Kadete. At kung makikita nyo naman, di ba? Sa panahon ni Duterte, may binigyan siya talaga ng kanyang relo. At makikita ninyo dito sa video na to, okay? Yung pagbibigay ni Duterte na yan ng relo. Kaya nga may mga nagsabi na naging tradition na eh. Di ba? O sabihin na natin, mumurahin yung relo ni Duterte. Di ba? But despite of that, meron siyang mga mensahe. And alam naman natin na talagang ang suporta ni Duterte sa mga kasundaluhan is 100%. But so nangyari kay... Hindi ko naman sinasabi na hindi ganun kalaki yung suporta ni Marcos sa mga armed forces natin. But nagkamali lang siya ng pagkakaintindi. At wala siyang maisagot. So ang binalingan, yung Kadete. Na ngayon,
ay merong nabigyan ng disciplinary action. Hindi nga siya na-dismiss, pero tumatak na yan sa isip niya at sa batch nila yung nangyaring yun. It can be considered kahihiyan ng buong batch nila. Tatatak na yan sa batch nila yung nangyaring yan. So masama ba ang loob ng mga kasama niyan? Maybe not, maybe yes, but we cannot say just because of the mistake. Hindi naman lalaki yan siguro kung hindi nilabas ni Inday Sara, but tulad nga na sinasabi ko, maybe it's a diversionary tactic na Inday Sara para mailihis yung tanong sa kanya about sa confidential fund na 15 days lang, ilang milyones yung nagastos para sa mga safe house. And mukhang nagtagumpay si Inday Sara to divert. Diba? So ang punto ko rito, sino ang naputukan sa bandang huli? Yung pinaka mababa ang rango, which is yung newly graduate na cadet ng PMA years. So, issue lang po tayo. Walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.